Anong basa po ninyo doon sa latest na narrative ng China na pinapalabas po na meron na hong kumbagay panunutok ng baril mula ho sa tropa ng Pilipinas dyan sa BRP Sierra Madre? Well, una, no, tama ka nung dinidescribe mo siyang pinapalabas. Dahil talagang ganun lang yun, pinapalabas lang nila. Dahil ang ginawa nila, kung nakita natin yung buong pangyayari at buong report, naglabas siyempre ng mga baril yung nagbabantay sa Sierra Madre. Huwag natin kalimutan, mga sundalo yun. No? Opo. Kaya, at yung Sierra Madre, Navy ship yun. No? So, huwag tayo magugulat na may baril yung mga tao doon. No? Tapos, ang ginawa pala nila, di ba, pinagkukuha nila yung mga supply na in-airdrop para sa Sierra Madre. Ninakaw nila. At yung mga tinatawag nilang rigid hulled rubber boat, yung mga maliit nilang bangka, no? Yung kanilang maliit na mga lancha, talagang pinagaharang din at hinaras yung ating rubber boat na kumukuha lamang ng mga supplies na yon, no? Dahil nga ninanakaw nila, ika nga, no? Tapos lumapit pa sila, no, sa Sierra Madre mismo. Kitang-kita doon sa litrato na hinabol niya yung ating rubber boat hanggang doon mismo sa Sierra Madre. Di syempre, kung ikaw, sundalo, nagbabantay ka doon sa Sierra Madre, syempre magiging listo ka, lalabas ka, no? Yun, nung makuna ng video nila yon na lumabas na yung ating mga sundalo na naturally, babantayan nila yung ating mga tauhan doon at yung ating barko doon. Yun, ang pinasabi nila, tinutukan daw sila ng baril. Kalokohan talaga, palabas lamang. Opo. No? Tsaka attorney, siguro, no? Opo, siguro sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ang tanong ay papaanong nakalalapit ng ganung kalapit ang mga tauhan o mga Chinese sa barkong pag-aari ng Pilipinas na BRP Sierra Madre? Well, yun nga, no? Kaya nga nakikita natin, no, yung mga kalokohan ng mga yan, no? Yung Ayungin Shoal, ang binabantayan ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre, nag-iisa naman na barko doon. Yung ating mga tao, nandun lang naman, nananahilik lang naman doon sa barko, no? Hindi naman siya gumagalaw. Pero itong mga Chinese Coast Guard, ayan, nagpalabas ng mga rubber boat nila, no? At malaya silang nag-aano doon, naglalamierda doon, no? At namimihasa na dahil komo hindi natin sila pinagbabawalan o kaya hindi natin sila tinututukan o hindi naman natin sila ginagalaw, sila na ngayon ang nangangahas na lalapit, no, sa Sierra Madre at palalabasin pa na komo nagbabantay tayo, tayo pa daw yung gumagawa ng trouble, no? Kalokohan din talaga no? Parang yung mga magnanakaw, no, na dati nasa labas lang ng bakuran mo, kung hindi mo sila iniinda dahil kahit alam mong nandun lang sila sa labas, kung hindi mo sila binabader, no, ayan, nangahas nang pumasok sa bakuran at umabot na sa pintuan, no? At tapos nung naalarma ka, sila patong galit, no? Pagkahuganon, Attorney Jay, syempre siguro baka ang sasabihin pwede naman natin yung isama sa diplomatic protest laban sa China, pero ano bang po pwede pang gawin kung ganun na po ang naratibo ng China na para hong tayo lumalabas na tayo pa ginagawang masama sa usapin ho ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Well, para sa akin talagang papakita natin yung kabuuan ng mga pangyayari at pakita natin sino nanloloko, sino nanlilin lang dito, pakita natin ito sa buong mundo, no? At ipakita natin na sila talaga yung naging agresibo. Ito na nga, mismong ninanakawan na tayo ng supplies, no? At yan dapat maging justification para suportahan tayo ng international community kung sakaling mag-desisyon na tayo na lagyan na talaga ng struktura yung Ayungin Shoal, no? At kung kailangan natin gawin yon dahil nga dito sa pagiging yung karahasan itong China Coast Guard at itong mga kalolokohan nila, mga palabas nila, no? Hindi tayo dapat matitinad dahil tayo talagang nasa tama. Meron ho bang sinasabi under the maritime UNCLOS, halimbawa, kung anong posibleng specific na violation ng China kung gano'n na ho ang ginagawa po nilang aksyon sa West Philippine Sea? Sa ngayon wala, syempre, kumbaga details na yan, no? Hindi gano'n ka-specific ang UNCLOS. Pero maaari natin itong ipalabas na talagang this is a threat to the security of our vessel at sea, no, and our personnel at sea. Kasi inaano nila gusto nilang i-cut off yung food supply, no? So kahit na hindi yan armed attack, yan sa akin parang na rin yan, threat of the use of force or the use of force na rin, no? Kasi satilitan no, na inaagawan mo ng food supply. So
pag gano'n, pwedeng mag-invoke din talaga ng self-defense yung mga tao sa Sierra Madre, no? Opo. Attorney, meron din daw palang panghaharang ang Chinese Coast Guard dun sa medical evacuation ng mga sundalo na may sakit na nagbabantay po sa Ayungin Shoal. Anong say po ninyo? Yan, isa pa yan sa kanilang mga taktika para nga sakalin tayo. Sinasakal na talaga nila yung Sierra Madre. Ginagawa nilang lahat ng kailangan nilang gawin, no, para tayo ay tuluyan ng umalis, no, at voluntarily tayo umalis. Gusto nila i-abandon natin yung Sierra Madre, no? Kaya nila ginagawa yan. Napahirapan talaga tayo, no? Para voluntary tayo umalis. Tapos sasabihin na, ayan kayo na umalis diyan. Wala kaming hindi namin kayo pinilit, kumbaga, no, hindi namin kayo tinulak, hindi namin kayo binaril. Kayo na yung kusang umalis diyan, no? Yun ang palalabasin naman nila. Kaya tayo, lalo talaga dapat nating pa rin, yung paigtingin yung ating mga effort dyan, magkaroon ng resupply at i-maintain natin ang Sierra Madre. Kumbaga pahabaan ito ng pise sa panig ng tropa ng Pilipinas at ng China. Opo. Opo. Yun talaga yan. Kinukuha talaga nila sa laki at sa dami. At sila ay confident na tayo ay susurrender. No? Kailangan ipakita natin na mali sila. Opo. Sabi kung kailangan manghingi tayo ng tulong sa ibang nating mga kaibigan, ibang bansa diyan, no, na tumulong sa atin na i-maintain yung Sierra Madre, kailangan gawin natin, ay talagang gawin natin.